Breaking news, Lolo Army ginagamit na ni Putin. Habang pinagmamasdan ng buong mundo ang digmaan sa Ukraine, isang nakakagulat na eksena ang unti-unting sumambulat sa buong mundo. Dahil sa unti-unting pagkalagas ng mga sundalo ng Russia ay pinipilit ng isabak ni Putin ang mga lolo sa giyera. Tama ang narinig mo at hindi ito isang kwentong kanto. Maraming nagsasabi na ito na ang pinakamatinding senyales ng pagkadesperado ng Kremlin. Pero paano nga ba nauwi si Putin sa ganitong sitwasyon? Ano ang nagtulak sa kanya na magpadala ng mga retirado at matatanda sa harap ng putukan? At yan ang ipaliliwanag ko ng malinaw, simple at detalyado. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Simula pa noong 2022, ipinagmamalaki ng Kremlin na kaya nilang magpadala ng walang katapusang sundalo sa frontline. Pero pagsapit ng kalagitnaan ng 2025, wasak na ang imaheng iyon. Ayon sa datos, halos 1 milyon na ang patay o sugatan sa hanay ng Russian Army. Kahit ang independent Russian media na Mediazone, umamin na mahigit 120,000 sundalo na ang kumpirmadong namatay. At ayon sa mga analysts, baka 5 hanggang 6 na beses pa ang tunay na bilang niyan. Sa katunayan, ang mga talaan ng provincial at district mobilization offices ay puno ng mga notes na not found, not at address at waiting for medical report. Samantala, ang mga division commanders sa front ay napipilitang magdagdag ng mga ulat na suspicious obedience to orders, abandonment of duty at illegal leave. Ayon sa mga lumabas na dokumento mula sa loob ng Russian Ministry of Defense, pero hindi kasama sa official records, ang total na bilang ng mga deserters o tumakas sa unang 6 na buwan ng 2025 ay halos 130,000. Kahit noong Soviet era, ang bilang na ito ay ituturing ng critical alarm level. Ngayon, kahit marami ng electronic population records, mga kamera at police checkpoints sa maliliit na lugar, hindi pa rin ito mapababa. At sa halip, patuloy pa itong tumataas. Dalawang pangunahing dahilan ang dahilan ng pagtaas na ito. Una, ang matinding pagkawala ng buhay dahil sa problema sa logistics sa front lines. Pangalawa, ang kabiguan ng Kremlin na pumili ng tamang target para sa kanilang mobilization propaganda na akma sa demographics nila. Sa mga malalaking syudad tulad ng Moscow, St. Petersburg at Nova, maraming kalalakihan na nasa edad 18 to 25 ang umiwas sa conscription sa pangalawang taon ng giyera sa pamamagitan ng pagpasok sa university, private sector o pagkuha ng medical exemption. Isang nakagugulat na bagay na hindi isinama sa buletin ng Federal Statistics Agency noong nakaraang taon pero nakita sa datos ng mga eksperto. Ang bilang ng mga lalaking edad ni 18 to 30 na lumipat sa ibang bansa mula last quarter ng 2023 hanggang sa katapusan ng 2024 ay halos triple sa official estimate, umaabot ng halos 800,000. Sa parehong panahon, 320,000 lalaki ang nag-apply ng permanent residence sa Georgia, Kazakhstan at Armenia. Sa madaling salita, bago pa man ipabawal ng Kremlin ang total passport ban, ang isang dynamic na bahagi ng adult male population ay collective na umalis na ng bansa. Ang malaking bahagi ng natira ay abala sa paghahanap ng paraan para maidagdag sa kanilang records ang salitang unfit for health sa digital portals ng tax offices o military commissariats. Ayon sa daily reports ng commissariat officials, ang mga hindi nagtagumpay na gawin ito at na-declare na absentee ng 3 months ay bumubuo ng malaking grupo na hindi nagbayad ng 8,000 ruble fine at hindi sumuko sa sistema. Ang second phase partial mobilization decree ng Kremlin na inanunsyo noong September 2024 ay tumarget sa ibang risk group sa puntong ito ng mga lalaki na edad 55 to 60 na dati ng tinawag na pang-rear-line duties sa loob ng 5 military categories na ang totoo ay mga retirado na. Sa normal na kalagayan, ang mga taong may 2G at 2G status sa military literature ay hindi pwedeng i-assign sa full combat roles. Ang layunin nila ay punan ang kakulangan sa technical maintenance, catering, warehousing at medical units. Pero dahil sa matinding casualty ng mga officer at non-commissioned officers sa Luhansk at Donetsk front hanggang katapusan ng May, nagkaroon ng critical gap sa command chain. Ang pagkakaiba ng totoong bilang ng tao sa ground at ang sinasabi ng Kremlin na sapat ang reserves ay parang isang math problem. Isang hipunan na nawalan na ng at least 300,000 combat casualties sa loob ng 3 years na may bumababang birth rates at mabilis na pag-alis ng kabataan sa bansa ay wala ng ibang choice kundi ang umasa sa matatandang age groups. Ang regulasyon na may bilang 17 NC 2025 na pinirmahan ni Putin noong mid-June ang legal na nag-ayos ng gap na ito. Inedit ang legal text para isama ang phrase na male citizens aged 55 to 60 na may at least 10 years ng active service experience kahit ano pa ang ranggo ay pwedeng ipatawag sa military service kapag critical ang sitwasyon. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Russia, ang mga may post-Soviet retirement cards ay binigyan ng combatant status. Ito marahil ang pinakamalaking pagkakamali ni Putin na hindi na niya kayang balikan.
Mahalaga rin ang political background kung bakit nagkaroon ng biglaang pagbabago. Naniniwala ang Kremlin na ang war fatigue ay kayang takpan gamit ang isang uri ng ancestral legacy rhetoric. Madalas nilang ipakita sa GC ang mga tema ng Spirit of the Great Patriotic War at ang kwento na lumaban ang mga lolo sa Berlin. Pero ayon sa mga reporter na nasa field, iba ang kwento sa totoong nangyayari. Ang mga health at life problems ng Russian grandfathers na nasa front lines ay naiulat ng walang censorship sa mga open sources, kung saan ipinapakita nito na ang Kremlin ay hindi talaga mapunan ang kakulangan sa front lines gamit ang mga deserter na adult male, kundi dahil sa mga health at age realities ng mga matatanda. Noong lumabas ang supply report ng 138 Motorized Division na nakadeploy sa Belgorod Front noong February 2025, mas naging malinaw ang mga detalye. Ayon sa report, ang listahan ng kanilang replacements ay may 27 machine operators na over 55 ang edad, 12 crane operators at 8 mechanical specialists. Sa kabuang 150 reserves, 22 lang ang kaya talagang magtrabaho ng full duty sa field. Ang natira, tumangging gumawa ng mga task na nangangailangan ng matinding effort dahil sa chronic pain at pagkapagod. Isa pang halimbawa ay ang reserve reinforcement ng 155th Marine Infantry Brigade na nasa Northern Donetsk, kung saan ni-report ng brigade commander na 5 sa 6 na 56-year-old artillery sergeants na dumating noong katapusan nang may ay nahirapan magbuhat ng artillery shells at ang physical condition nila ay bumagsak na sa unfit for duty category. Madaling punuin ang mga kakulangan sa papel, pero ang totoong kalagayan sa front lines ay ibang-iba. Dahil dito, lalong umiinit ang tensyon sa pagitan ng mga bata at matatandang sundalo. Marami sa mga sundalong edad 18 to 24 na ipinadala sa frontlines ay pinangakuan ng Extended Compulsory Military Service, preferential loans o mataas na sahod. Kahit paulit-ulit pang sinasabi ng mga general ang linyang ideb to the homeland, hindi magkapareho ang mindset ng isang 65-year-old heavy vehicle driver at isang 20-year-old tank reporter na nasa isang unit. Ang bagong henerasyon ng mga matatandang pinapadala sa frontlines ay hindi lang mahina physically kundi delikado rin sa chain of discipline. Isang kwento noong April na ibinahagi ng dating GIGI officer na may alias na Stelov ang nagpapakita ng realidad na ito kung saan noong pinaputukan ang isang headquarters platoon sa hilaga ng Luhansk at inutusan silang umatras. 2 matatandang conscripts ang naghadyos ng plato sa lupa at sumigaw gamit ang loudspeaker na sila ay artillery coordinators at hindi sila makakatakbo. At pagkatapos ay sumuko sila. Ayon sa commander, ang obedience system ng utos ay bumagsak na mentally. Sa isang independent survey ng opposition sociologists na sina Pasto at Solditov, lumabas na 58% ng mga lalaking retirado sa buong bansa ay nagsabing tatanggihan nila ang pagduti kapag tinawag dahil sa health reasons. 16% lang ang nagsabing pupunta sila kung mapipilitan. Sa mga rehiyon na mabilis tumatanda gaya ng North Caucasus at Volga region, mas matindi pa ang datos. Sa isang pag-aaral sa field na ginawa sa 16 villages sa Hasav region ng Dagestan, 1/3 ng mga lalaking over 60 ang tumangging mag-fill out ng potential mobilization form ang nakasulat sa papel na dahilan ay health. Pero ang totoong dahilan na sinasabi nila ay hindi sila pwedeng maglagay ng mga mina sa liman dahil may mga apo pa silang dapat alagaan. Ayon sa datos ng Russian Interior Ministry border para sa unang quarter ng 2025, umabot sa 270,000 ang bilang ng mga lalaki edad 19 to 35 na lumabas ng bansa gamit ang passport. Pero ayon sa location data mula sa Yandex Taxi API at Nesfit Card Analysis ng eFeet, isang malaking telecom operator, ang totoo raw na bilang ay mas malapit sa 680,000. Sa Georgia, ang mga job postings para sa Russian teachers ay tumaas ng 230% sa simula ng 2025. Ang bilang ng mga Russian language kindergarten sa Tbilisi ay tumaas mula 5 to 48 sa loob ng 2 years. Dahil sa migration flow na ito, ang natitirang elderly population ay napipilitang ipasok sa military service. Samantala, ang mga kabataan ay nagtatangkang tumakas sa pamamagitan ng illegal crossing sa Karelian Forest Road sa Russian-Finnish border. Ayon sa records ng Finnish Interior Ministry, 119 Russian citizens ang nagtangkang tumawid ng illegal sa unang 5 buwan ng 2025, 8 sa kanila ay mga lalaking nasa military age. Ang pinakakapansin-pansin na datos mula sa Georgia ay ang bilang ng mga Russian micro companies na nagbukas ng tax files. Mula 12,000 sa simula ng 2022 umakyat ito sa higit 52,000 pagdating ng summer 2025. Ang mas pinalaking role ng gobyerno sa war taxes ay nagpalakas ng kabustuhan ng mga tao na tumakas ng bansa. Alam na alam ng Russian leadership ang demographic crisis na nangyayari pero hindi pa rin sila umatras. Kita naman ang bigat ng giyera sa ekonomiya. Ang defense budget para sa 2025 ay sumirit sa 15.5 trillion rubles o halos 160 billion. Mahigit 1/3 ng federal spending ay napupunta sa giyera. Pero kahit ganoon kalaki ang budget, hindi pa rin ito sapat para punan ang mga namatay at nasugatan sa front lines. Dito na pumasok ang modelo ng Kremlin na round up the pensioners.
Simple lang ang equation ng Kremlin, ang mga kabataan ay tumatakas, ang pagpapadala sa mga middle-aged na may mga anak ay magpapalala ng social unrest, kaya ang natitira ay ang mga tahimik na retirado na nasa edad 60s. Bigyan sila ng kaunting dagdag sa pensyon at dagdag na frontline service bonus sa sama kaya sila hanggang Kiev. Ayon sa datos, hindi. Ang mga incentive tulad ng short contracts at mortgage forgiveness na dati nakakamotivate sa mga pumupunta sa front ay pinutol na rin. Kaya marami sa mga lalaki edad 45 na kasama sa unang wave ng mobilization ay ngayon nasa Northern Kazakhstan, Lithuania at Georgia na. Hindi mapigilan ng Kremlin ang pag-alis ng mga ito kaya kumakatok sila sa mga pintuan ng mga lolo para punan ang kakulangan. Nasukat na rin ang epekto sa labanan ng halo ng professional army at matatandang sundalo. Sa Kuba-Balta region, ang loading at firing time ng artillery batteries ay tumaas mula sa average na 35 seconds naging 48 seconds matapos immobilize ang matatanda. Dahil dito, nagkakaroon ng dagdag na 10 seconds ang Ukrainian artillery para makapag-counter battery fire. Sa madaling salita, ang mga matatandang sundalo ay direktang nagpapataas ng survival rate ng kalaban. Ang repair cycle para sa mga trabaho na nangangailangan ng matinding effort tulad ng tank maintenance ay bumaga ng 40%. Ang mga retired personnel na akala ng mga general ay pwede sa second line of defense ay sa totoo lang nagpapabagal sa logistics chain at nagpapahina sa combat effectiveness. Dahil dito, ang desperadong hakbang ng Kremlin ay taasan ang pressure gamit ang military discipline laws. Ang batas na 215 na ipinatupad noong July 2025 ay nagdadagdag ng 20-year prison sentence para sa mga deserter habang may giyera at pinalawak ang kapangyarihan ng mga field commanders sa bagong definisyon ng insubordination. Pero kahit ganito, hindi pa rin bumababa ang bilang ng mga tumatakas. Kasi ang isang 60-year-old crane operator ay hindi natatakot sa 20 years na kulong. Ang kinatatakutan niya ay ang posibilidad na atakihin sa puso sa front lines at mamatay doon. May epekto rin ito sa ekonomiya. Noong 2024, ang Federal Pension Fund ay tumaas ang direktang transfer mula sa budget ng 18% sa unang pagkakataon. Simple lang ang dahilan. Kapag ang isang 60-year-old pensioner ay bigla ang pinatawag sa military service, hindi puputulin ang kanyang pensyon. Magkakaroon ng double payments at dagdag na pasanin sa social security funds na hirap na nga. Dahil dito, naapektuhan ang mga social programs sa local budget ng Moscow. Ang mga proyekto tulad ng metro renovations, modernization ng health centers at subsidies para sa mga children's theaters ay na-postpone. Kaya pag-implementa pa lang ng mobilization ng matatanda, napipilitan na ang Kremlin na ipakita sa publiko ang epekto sa araw-araw nilang buhay. Ang buong larawan na ito ay tumuturo sa isang malinaw na konklusyon. Ang administrasyon ni Putin ay talo sa pamamagitan ng pagpapahaba sa giyera at umaasa lang sa pagtagal ng panahon. Pero ang oras mismo ang sumisira sa demographics, economic buffer at social cohesion ng Russia. Malinaw ang health statistics para sa susunod na 10 years kalahati ng kasalukuyang male population over 60 ay may cardiovascular disease o diabetes. Ang pagsisikap na panatilihin ang populasyon na ito sa front lines ay nagdudulot ng tactical failures sa battlefield at naglalagay ng sobrang bigat sa lipunan. Kaya ang panawagan ni Putin na mag-armas ang mga lolo ay hindi na military rhetoric kundi wika ng desperasyon. Mga panawagan sa mga tao na mag-volunteer sa mga moske, simbahan at wedding halls. Ang mga kabataan naman nagtatalikuran at tumatakas. Ang mga commissariats naglalabas ng mga address para sa mga hindi sumusuko. Lahat ng ito ay nagsasabi ng isang bagay, ang war plan ng Kremlin ay basag na sa pinakapundasyon. Kahit gaano pa ito tabunan, bawat tao na tumatanging sumuko, bawat fugitive, bawat passport na may exit stamp ay nabubukas ng panibagong bitak sa faede. Ang lolo o tito na ngayon ay nakatayo sa front lines, kahit ayaw niya, baka ngayong araw ay nagpapahid ng grasa sa tank trucks o nagbubuhat ng bala. Ang cycle na ito ay hindi sustainable. At dahil hindi ito sustainable, ang Putin regime ay napipilitan gumamit ng mas mararahas na state reflexes. Nagpapadala sila ng real police para habulin ang mga draft dodgers, tinututukan ng banta ng kulong ang mga ayaw pumasok sa trabaho, kinukumpiska ang mga foreign passports at ang mga balita sa news portals ay nagsasabing no credit para sa mga ayaw sumama sa giyera. Lahat ng ito ay mga sintomas lang. Ang root problem ay demographics at ang pagkaubos ng paniniwala ng lipunan sa giyera. Habang lumiit ang conscriptable population ng Russia, ang pagpipiliang ipaubaya ang front sa mga lolo ay lalong nagmumukhang absurd, pero ito lang ang naiisip nilang opsyon. May tatlong opsyon ang Kremlin. Una, bawasan ang skill ng giyera para maibalik ang kabataan pero ito ay magbibigay ng imahe na natalo sila sa battlefield. Pangalawa, ipadala ang mga matatanda sa front kasabay ng mas mabibigat na incentives pero ito naman ay magpapabilis sa pagbagsak ng ekonomiya at lipunan. Pangatlo, pisikal na harangan ang bagong wave ng mga refugees sa pamamagitan ng mandatory passport revocation na magtutulak sa bansa patungo sa isang saradong sistema.
Pero kahit alin sa tatlong ito ang piliin, ang desisyon na magpadala ng matatanda sa front pagsapit ng summer 2025 ay parang pagsindi ng mitsa ng isang malaking strategic collapse. Dahil sa sobrang imbalance ng human resources sa Jeddah, si Putin na yon ay hindi lang naubusan ng options, kundi ang time frame niya ay lalo pang lumiliit.